Please be seated mga kapatid. Thank you, Jesus. Amen. Atin pong napag-usapan mga kapatid ang the whole chapter of John 6. Makikita natin ang tinatawag na specific na pangyayari na naganap sa panahon ni Jesus Christ. And I believe mga kapatid na kahit tapos na po ang ganoong pangyayari, pero hanggang ngayon ay atin po may apply at makapagbigay po ng kalakasan sa atin ngayon bilang mananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Say amen. Amen. John chapter 6, it's stated mga kapatid na marami pong claim si Jesus Christ dito. Many scholars said sa translation, original translation, the book of John mga kapatid, meron pong 7 I ams na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Marami siyang sinasabi, and sa pandinig ng maraming mga Pariseo at Saduceo, siya ay nag-claim mga kapatid na bilang Diyos. Kaya naranasan niya ang tinatawag na criticism sa panahon ng kanyang ministry. Dahil po sa Book of John, marami siyang sinasabi, I am. Isa po dyan yung I am the bread of life. So kung atin po makikita mga kapatid, yung declaration ni Jesus Christ na I am, sa Old Testament, yan po yung declaration ng dakilang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa panahon na tinawag si Moses, Hallelujah. sabi ng Panginoon, Moses, pumunta ka doon sa Egypt, bumalik ka kung saan ka nanggaling, upang tawag dito, kukunin mo yung mga tao, yung mga anak ko, upang maalis sila sa tinatawag na lugar ng Egypto. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses, Panginoon, kaharap ako kay Pharaoh. Kaya just imagine mga kapatid, harap ka sa taong palagay natin pinaka-powerful sa buong lugar. Makipag-transaksyon ka sa taong pinaka-ma-influence mga kapatid sa buong daigdig o sa buong city. Palagay na lang natin sa buong country. So mayroon pong, sabi ng mga preachers, mayroong 5 tawag dito, alibis and refusal si Moses. Mga alibay. Amen. So normal lang po talaga yung mga Lord, hindi tayo nauubos ng mga alibis. Amen. Lahat tayo magagaling sa paglusot. Sabihin ka agad, bakit hindi ka nakapunta? Bakit yan na? Ang dami natin mo ng palusot. Praise the Lord! Praise the Lord. Sabi ni Moses, Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Andiyan naman si Aaron, siya na lang. So ang dami niya mga reason out, mga kapatid, upang hindi sumunod sa tawag ng Panginoon. Ang kagandahan mga kapatid, pag tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka talaga ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Ano man ang reason out mo, hallelujah. Hallelujah, ang Diyos, hallelujah, ang siyang tumawag sa iyo. At ang Diyos mga kapatid, ang siyang, hallelujah, hahanap ng paraan. Kaya sabi ng Panginoon, Moses, ako po ang gumawa ng iyong bibig. Hindi ka magaling magsalita, pero kaya kong baguhin ang iyong pananalita because ako ang gumawa ng iyong bibig. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Sabi ni Moses, Panginoon, ano yung sasabihin ko pa paraon? Para akong Bisaya, tala. Para akong
siguro sa sitwasyon ni Moses, sasabihin niya, maging ang Israelites na mga katribo ko, na mga pamilya ko, na mga relatives ko, siguro hindi maniniwala sa akin. Anong pangalan? Ang ipapangaral ko, sabi ng Diyos, I am that I am. Hallelujah. Ako, mau ako. Ako ang sinumpan. Ako ang katapusan. Ako ang mag-aayo. Ako ang magbubuhat. Ako, mau ako. Ako ang nagproteksyon. Ako, mau ako. Ako ang mapanalangin kanina. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pangalan pong I am that I am, mga kapatid, sa Old Testament, hindi po inaalaw sa Israelites na bigkasin po yan. Kaya po, hallelujah, nung si Jesus Christ nag-ministry, kaya po meron tayong 1,000,000,000,000% correct pag sinabi natin si Jesus Christ ay Diyos. Dahil siya mismo ang nagsabi, I am the bread of life. Yung I am sa Old Testament, hallelujah, sinabi niya sa New Testament. Kaya mga Pariseo at mga Saduseo, hindi nila naintindihan na yun palang Diyos, hallelujah, na gumawa ng langit at ng lupa. Siyang yung Diyos, hallelujah, na nag-ministry dito sa lupa. Ang Diyos na nagmamayari ng salita. Siya po ang nagkatawang tao upang ipahayag ang kanyang salita. Clap your hands to the Lord one more time. Hallelujah. 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 Praise the Lord. I am the bread of life. Marami pong hindi nagkakaunawa, mga kapatid, sa mga claims ni Jesus Christ sa New Testament. Hindi nila lubos matanggap, hallelujah, na itong anak ni Joseph at ni Mary, hallelujah, ay siya ang Diyos at Hari. Hindi nila lubos matanggap, hallelujah, na ang tao, hallelujah, na kinilala nilang anak ni Maria at ni Joseph, na simpleng tao lang, na anak lang ng panday, siya yung Visayas, mga kapatid. Amen. That's right. Hallelujah. Mahirap pong paniwalaan. Dahil sabi ng Biblia, ang kanilang mga isipan, hallelujah, ang kanilang mga mata ay nabulag, mga kapatid, dahil sa kanila pong karunungan na hindi po pang Diyos, kundi pang sanglibutan. At yan po, mga kapatid, ang rason kung bakit si Jesus Christ ay palaging nag-preach at nangangaral, I am the bread of life. Ako po ang tinapay. Ako po, hallelujah, ang kailangan ninyo. Hindi niyo kayang mag-survive kung wala ako. Hindi niyo kaya, hallelujah, na magpatuloy kung wala ako. Ako ang tinapay. Ako, hallelujah, ako ang iyong kailangan. Amen. Glory to God. Kaya yung nangyari, mga kapatid, sa mga verses natin pong napag-usapan last Sunday, ang sabi doon, mga kapatid, na bago po yun, nag-claim siya na siya yung bread of life. Meron pong malaking pangyayari na pinakain niya yung 5,000 people. Yes. Men, hallelujah, pinakita niya yung malaking himala upang ang mga tao ay mananampalataya, mga kapatid. So to say, sa mga, mostly sa mga relihiyosong tao ngayon, very close-minded na tayo sa mga himala. Amen. Sad to say, medyo nakontento na tayo sa tinatawag na tradisyonal, hallelujah, na pagsamba. Tradisyonal na pananampalataya, hallelujah, medyo nakontento na tayo, mga kapatid, sa tinatawag na, hallelujah, kumbaga, na-stop na tayo sa level na kung saan, hallelujah, kontento na tayo doon, mga kapatid, hallelujah. But as a preacher, as a pastor, mga kapatid, I believe in miracles. Hallelujah, hallelujah. I still believe in miracles.
tayong lahat na nandito ngayon, lahat tayo nag-desire ng himala. Yes, amen. Yun yung topic namin kagabi. Hallelujah. I-imagine mo mga kapatid kung lahat tayo may mga gifts of the Spirit. Gifts of the Spirit. Praise God. This building is not enough sa mga taong pupunta dito mga kapatid. Praise the Lord. I-imagine mo. Example, Sister Sheila may gift of healing. Sister Sibyl may gift of prophecy. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga tao, mga kapatid, mamamangha sila. Hallelujah. Yun po ang Book of Acts. Ang mga apostles, yung mga tao, mga kapatid, sa kanilang paligid ay natatakot sa kanila. Dahil namamangha sila sa gawa ng Panginoon through the apostles. Hallelujah. Yan po ang dapat nating i-pray. Lord, revive the real apostolic. Lord, hallelujah. I-restore mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. I-restore mo, Panginoon, ang iyong mga himala na ginawa mo doon sa Book of Acts. Hallelujah. Wala pong araw ng ministry ng Panginoon na hindi siya gumawa ng mga himala. Yes. Amen. Yan po yung dapat natin i-design, mga kapatid. Hallelujah. Yes, hindi po masama na preach tayo kung saan-saan. Pero kailangan maging authentic yung preaching natin, mga kapatid. Amen. Amen. Hindi po sapat ang pagsigaw lang. Hindi po sapat ang pag-study lang. Hindi po sapat ang pagbahagi lang ng salita ng Panginoon. Dapat merong kamangha-manghang mga bagay. And I decree and I declare, ang mga kakilala mo, makikita nila ang gawa ng Panginoon sa buhay mo. I decree and I declare, lahat tayo na nandito, hallelujah, naka-experience ng himala na nagbumula sa Panginoon. Lahat tayo na nandito, hallelujah, ating mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon like never before. Like never before. Hallelujah, anointing like never before. Healing like never before. Revival like never before. Hallelujah. Salamat. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Diyan po yung rason bakit maraming mga taong sumusunod kay Jesus. Yes, amen. Hallelujah. Hello? Hallelujah. Mga kapatid, kung mag-introduce tayo ng salita ng Panginoon sa ating pong panahon ngayon, wala pong mga signs, wonders, and miracles na makikita nila. Parang normal lang tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya nga sabi ko kagabi sa kanila, mga estudyante, nagkakahiya po. Pinapangaral natin palagi ng Panginoon ay dakila, makapangyarihan. Pero walang nakikita sa ating mga sarili. It is time for God to manifest in our lives, mga kapatid. Yes. Kaya yun yung pinapakita ng Panginoon. Alam ko sa panahon nila ay polluted sila sa religion, I believe. Kasi ang religion hindi man lang pinanganak yan sa panahon natin eh. Kahit nung panahon dati may mga relihiyon na ng mga tao. Amen. Yun nga yung isa talaga sa pinakadahilan bakit yung mga tao doon, hallelujah, sa time ni Jesus Christ, hindi naniniwala sa Kanya dahil meron na silang relihiyon. Meron na silang alam. Kabisado na nila ang scroll dati, ang mga utos ni Moses. Kaya na nilang i-memorize, i-quote yung Ten Commandments. Amen. Kakaiba yung pinakita ni Jesus Christ. He opens the eyes of the blind. Amen. Hallelujah. He resurrected the dead. Come on, somebody. Hallelujah. Pinakita na yung mga himala, mga
Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Praise the Isa sa prayer ko yan, Lord, make me a vessel. Hallelujah. Dapat maging vessel tayo mga kapatid. Hallelujah. Gamitin mo ako, Panginoon, to heal the sick. Gamitin mo ako, Panginoon, to resurrect the dead, to raise the dead. Gamitin mo ako, Panginoon, para sa pagbabago ng buhay ng maraming mga tao. Huwag po tayong maging selfish, mga kapatid. Jesus Christ, one of His missions, mga kapatid, hallelujah, ay upang mag-serve sa mga tao. Yan po yung pinakita niya, mga kapatid. Kaya pinakain na yung maraming mga tao doon sa pamamagitan lang, hallelujah, ng 5 bread, hallelujah, and 2 fishes, mga kapatid. Amen. Pinakain niya. At sa 5,000 men, after this miracle, sa 5,000 lalaki doon, not including the girls and children, siguro mostly sa kanila, may desire na mas maganda siguro kung kasama natin si Jesus palagi. Kasi, kung mabasahin mo yung the next verses, after nung biyahe ng mga apostoles, after ng Himala, di ba may biyahe sila doon tayo tapos mga kapatid. Meron pong mga tao na nakasulat, hindi mga apostles, hindi mga disciples, na hinahanap nila si Jesus Christ. Kung mababasa mo, sumakay pa sila ng bangka. Hindi na nasumpungan doon si Jesus Christ. Lumipat na naman sila sa ibang lugar dahil hinanap nila si Jesus Christ. But here's what Jesus said unto them. Now listen to me very closely. Ang sinabi ng Panginoon sa kanila, kasi nung nakita nila, very excited sila. I don't know kung 1 day, 2 days, or 3 days after nung great feast, mga kapatid. Sabi nila, Jesus, hinanap ka namin. Salamat na sumpungan ka namin ngayon. Alam niyo yung sinabi ni Jesus? Hinanap niyo lang ako dahil hindi dahil sa Himala. Now listen ha, hindi dahil sa Himala. Pero hinanap niyo lang ako dahil nabusog kayo. Hindi dahil sa multiplication pala. Pero nabusog kasi kayo eh. Tinutukoy ni Jesus Christ ang kahalagahan ng kabusugan. Kung tayo pagpipiliin, mga kapatid, kahit walang bahay, kahit walang mga clothes, ang importante busog. Kasi yung laman ng ating tiyan, yan po yung sign ng survival. Aanin mo yung ang daming bahay, magagandang bahay, magagandang sasakyan, mga magagandang mga damit kung wala ka namang pagkain. Yes. So it seems to me, mga kapatid, na ang mga tao ay naghahanap sa normal na bagay. For me, hindi mali, mga kapatid. Nagagawin nila ang lahat upang mabusog. Amen. Kasi kung walang laman ang ating tiyan, hindi tayo makasurvive. Hindi ka pwedeng mabuhay kung walang laman ang iyong tiyan. Amen. But Jesus was rebuking them. Sabi ni Jesus Christ in John 6:26, I tell you the truth. You are looking for me not because you saw miracles, signs, but because you ate the loaves and had your fill.
or being full. Pero ang unang tinutukoy ng Panginoon, yung motives nila. Amen. Yung rason nila, mga kapatid. Amen. Kasi hindi nakikita ng ating mga ka-sister at ka-brother yung motibo natin, mga kapatid. Pero may Diyos sa langit na nakakita. Hallelujah, sa motibo mo, mga kapatid. Kung nag-pretend ka lang, hallelujah, kung ano yung ginagawa mo, na mali ang iyong motibo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya be careful sa motibo mo. Bakit ka nag-worship? Bakit ka nag-praise? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Bakit ka nag-aayuno? Bakit ka nananalangin? Be careful of your motive because God sees it. Amen. Yes, amen. Alam ng Diyos ang motibo natin, mga kapatid. They were looking for Jesus for the wrong reason. Hinahanap nila ang Panginoon sa maling rason. Mga kapatid, masakit ito. Amen. Pero kung ako ang panitiban, kung ako'y pasukiyon, marami sa ating mga panahon ngayon na naglilingkod sa Panginoon na hindi naman talaga pang Diyos yung paglilingkod nila. Yes. Praise God. Ano na? Nakikita ni Jesus Christ, I know your motive. Hindi niyo ako hinahanap dahil mahal niyo ako. Hindi niyo ako hinahanap kasi makapangyarihan ako. Pero dahil nabusog kasi kayo. Hallelujah. Hinahanap nila si Jesus Christ for the wrong reason. Ladies and gentlemen, what's the reason you're here today? Ano yung rason mo? Bakit ka narito ngayong araw na ito? Jesus wasn't impressed with their pursuit of Him because the crowd had followed Him for the wrong reason, for food. And now they were looking for more. They followed Jesus because of what He can give to their stomach. Maybe the old saying was true to them. The way to a man's heart is through his stomach. Ang daan pala papunta sa puso ng tao ay doon sa tiyan. Hello? Totoo yung kasabihan, di ba? The way to a man's heart is through his or her stomach. Kasi naman, kahit anong sabi mo I love you, pag gutom yan. Useless. Useless, di ba? Minsan nga, kaya medyo ang United Pentecostal Church medyo may time management. Kasi minsan, ang ganda ng preaching natin, pero yung mga nakaupo gutom, sayang yung preaching mo. Hello? Hello? Hallelujah. Kaya may pastor sa Mindanao, hindi ko na lang i-mention. May pastor sa Mindanao, kasi ang preaching niya 2 to 3 hours. Yes, yun yung preaching niya talaga. Ang mga members niya, pinapaluto niya ng lugaw. O habang nagpipreach siya, nag-distribute sila ng lugaw, kumakain. Para doble yung kain, di ba? Physical at spiritual. Praise the Lord. Totoo yun, mga kapatid. Maging sa harapan ni Jesus Christ sa triumphant entry yata yan sa Matthew chapter 5. Di ba sabi niya, blessed are they which are hunger and thirst. Amen. Mapalad sila mga gutom. At mga uhaw. Amen. Dahil pupunuin sila ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So itong mga tao ito, mga kapatid, they want for more. Hallelujah. 2 days ago, 3 days
kainan, pero walang laman ang kanilang mga kaluluwa. Gusto nila mga kapatid na busog palagi yung tiyan nila. Makasatisfied sila sa mga pagkain, mga literal na pagkain. Pero hindi nila inaasikaso yung spiritual na pagkain. Siguro ang mga tao ito, hallelujah, ay nag-aabang palagi sa pagkain, mga kapatid. Pag si Jesus Christ nangangaral, siguro ang mga taong ito ay pinapaliwala yung mga rebukes, hallelujah, yung mga pinagpipreach ni Jesus Christ dahil inaantay nila ang kainan. Wala naman pong taong hindi mahilig sa kain. Hello? Amen. Wala po. Kasi kung 8 years old ka ngayon, 9 years old, hindi ka magaling kumain, medyo may problema sa iyo. Amen. Lahat naman tayo mga kapatid, gusto ng pagkain. Amen. Kahit busog tayo kagabi, ano ba yung ulam natin? Inasal. Barbecue. Pero ngayon, gutom na naman tayo. Kagabi, busog tayo. Kanina, kumain kayo. Di ba? Kanina umaga. Dahil, yan po yung routine ng tiyan natin. Pero bakit sila nirebuke ng Panginoon? Alam niyo po, sa mga kataga, sa mga story, merong pinakalaman yan eh. Di ba? Pag story, di ba sa teacher, i-share mo yung story pagkatapos, may itatanong yung teacher, di ba? Ano yung lesson? Ano yung talaga? So, pinaka-thoughts talaga sa story. Di ba? Si Jesus Christ, hindi niya dinidegrade yung mismong dinisinyo niya sa tao na kailangan natin kumain para mag-survive. Hindi niya actually nirebuke yun. Pero ang kinorek lang ni Jesus Christ is this: may pinarating siyang mensahe. Are you ready? In other words, sinabi niya, importante yan. Yung pagkain yung literal. Valuable yan. Ang gusto iparating ni Jesus Christ, pero mas importante ako kaysa sa pagkain. Sa Bisaya, kung imo mabasa diri, mayon si Jesus Christ, ayaw kamo paghago sa mga pagkaon na mahilis o mawala lamang. Apanoy, babuin ninyo ang mga pagkaon na mulutan hangtod sa walay katapusan. Hallelujah! Yan po mga kapatid ang error ng mga tao ngayon. At yan po yung gusto ipaparating ni Jesus Christ. Yes, yung pagkain mo, importante yan. Pero mas importante ang salita ng Panginoon. Mas importante mga kapatid, hallelujah, ang layunin ng Panginoon sa iyong buhay. Importante yan ang provision mo. Importante ang trabaho mo. Importante ang pag-aaral mo. Pero mas importante ang mga bagay na hindi mawawala. Mas importante ang mga bagay na mananatili hanggang sa wakas, mga kapatid. Importante ang mga bagay, hallelujah, na hindi masisira. Mas importante ang mga spiritual na bagay kaysa mga pagkain, hallelujah, na mawawala. Praise God, hallelujah. Mga kapatid, it is very sad, but it's reality. Most of the Christians, including the unbelievers today, nakafocus sa mga bagay na temporary.
Nawawala na tayo ng gana sa mga bagay na eternal. Gusto natin yung mga temporary joy, temporary happiness, temporary, hallelujah, na mga bagay na ating pong makamit sa mundong ito. Yung mga temporal things, mga kapatid, yun yung focus halos sa mga tao ngayon. Ba't ang salita ng Panginoon nagpapaalala sa atin? It is time to set our affection on things above. Hallelujah. Huwag tayong mag-focus sa mga bagay na mawawala. Hallelujah. Ang Galatia, nagsabi po mga kapatid, he that soweth to the flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And Paul said, let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Hallelujah. Sila ang nagtanong sa ilang unod, muaning pagkadunog. Apan sila ang nagtanong sa Espiritu, muaning sa kinabuhing dayon. O dili kita magkataka sa pagbuhat ng maayo, kaysa insaktong panahon kita mag-aani. Kung kita dili magkaluya, kinahanglan igsoon, hindi ta malibot nga adunay espiritual nga butang. Una pa ng material, mga literal nga butang. Una pa ng mga butang mo, hallelujah, nga magwala na. Una ang mga butang na walay pagkadunot. Una ang mga butang na walay pagkawala. Una ang mga butang na bulutan hangtod sa walay karapos. Amen. Hallelujah, Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. 3 errors na nirebuke ng Panginoon sa mga taong ito. Amen. The first error, they were searching for visible signs. Gusto kasi nila mga kapatid na mga spiritual na bagay ay talagang makikita nila with their naked eyes. And nirebuke sila ng Panginoon. The second one, they were looking for instant satisfaction. Gusto nila na masatisfied ka agad. Amen. Gusto nila na yung desire nila ay mapunuan ka agad Amen. ng satisfaction. Mga kapatid, may negative at positive sa satisfaction. Amen. That's right. Ang negative sa satisfaction, mga kapatid, hindi ka na mag-desire ng ibang bagay. Kasi satisfied ka na eh. Everybody say amen. Amen. They were looking for instant satisfaction. Praise God. Now, if outside from Jesus, wala po tayong satisfaction. Outside from Jesus. Hahanapin mo yung satisfaction sa pera, hindi mo masusumpungan yan, mga kapatid. Hahanapin mo yung satisfaction mo sa trabaho o sa love life mo, hindi mo masusumpungan yan. Doon mo lang kay Jesus Christ masusumpungan Amen. ang totoong satisfaction. Hallelujah. Praise There's always an empty room inside our hearts. Hallelujah, that only Jesus can satisfy, mga kapatid. Only Jesus, hallelujah, na siya pong makapagbigay ng satisfaction. Hallelujah, kaya mga kapatid, kalimutan mo na yan mga bagay sa mundong ito. Hallelujah, hallelujah. Hahanapin mo at susunod ka sa kalooban ng Panginoon. Unahin mo ang kaharian, unahin mo ang katwiran, at ang lahat ng bagay ay idadagdag lang iyan sa iyo, mga kapatid. Seek ye first the kingdom
nang nirebuke ni Jesus Christ, they work for food that spoils. John 6:27, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. In Him, God the Father has placed His seal of approval. Sa Bisaya, ayaw ninyo pagaguyang kalangon nga mawag tangra. Yes. That's right. Kundi mauhinuoy haguin ninyo kanang kalangon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga igahatag kaninyo sa anak sa tao kaysa Dios nga Amahan di kapadayag siya nga tinuod. Praise God. We give too much time sa mga bagay, mga kapatid. Hallelujah, na may expiration. Listen to me very closely. Doon tayo nagbibigay ng maraming oras sa mga bagay na may expiration. Nakakalimutan na natin na mag-invest para sa mga bagay, hallelujah, na walang katapusan, mga kapatid. Kaya si Jesus Christ, sinabi niya, I am the bread of life. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Si bisan kinsa nga muanhi ka na ako, dili na gayon pagkagutom. Mga kapatid, kung totoong busog tayo, hallelujah, sa presensya ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, hindi ka na maghahanap ng ibang bagay pa. Dahil busog ka na, mga kapatid. Kagaya ng physical nating pagkain. Hallelujah, pag busog ka na, tapos ka nang kumain. Kahit ang dami pang mga masasarap na pagkain. Hallelujah, na ibibigay sa iyo. Hallelujah, ikaw ay magre-refuse dahil puno na yung tiyan mo, mga kapatid. Ganon din po ang spiritual na bagay. Pag puno-puno ka na, hallelujah, sa presensya ni Jesus Christ, hindi ka na, hallelujah, maghahanap ng iba pa. Hindi ka na, hallelujah, maglonging ng iba pang bagay. Bibigyan ka ni Satanas ng mga temptation, ng mga offer sa mundong ito. Sabihin mo, no, 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 I am filled with Jesus. Puno-puno na ako ng presensya ng Panginoon. I am filled. I am filled. I am full. I am full. Busog na ako sa presensya ng Panginoon. Kaya kung bibigyan ka ng tukso, hallelujah, mag-refuse ka na dahil busog ka na sa presensya ng Panginoon. He is the bread of life. Wala po tayong pinakamasarap na pagkain kundi ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, ang kanyang presensya ay mas matamis pa sa hangin. Ang kanyang presensya ay mas matamis pa sa mga bagay sa mundo ito. Ang kanyang presensya ay mas matamis pa kaysa sa trabaho mo. Ang kanyang presensya ay mas matamis pa kaysa pag-ibig ng pamilya mo. Ang kanyang presensya ay walang kapantay, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po, it is a high time na sabihin natin sa Panginoon, Lord, fill my soul. Amen. Hallelujah. Punuin mo ako, Panginoon, sa iyong presensya. Bakit marami pa akong hinahanap sa mundong ito ang totoo, Panginoon, dahil hindi pa ako puno sa iyong presensya? Bakit ang dali ko lang matukso? Ang dali ko lang matukso, i-grab ko ang gana mga opportunity. Hallelujah, na alam ko naman na dahil sa opportunity na yun, malalayo ako sa iyong kalooban. Bakit naglonging pa ako sa ibang bagay? Dahil hindi pa ako puno sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. And it is a high time you busy up. Hallelujah, na magpakabusog tayo sa presensya ng Panginoon until such time na sasabihin na natin, wala na akong kailangan pa. Wala na akong hinahanap pa. Jesus is enough. Take everything from me. Just give me Jesus. Take everything from me. Just give me Jesus. Kukunin man ang mundo ang kaligayahan ko. Kukunin man ang mundo ang trabaho ko. Ang
my Jesus. I need my Jesus more than anything this world can afford today. I need Jesus more than money.